Sarap ng tubig na mula sa Diyos, lakas kagalakay na tamasa. Luwalhati't pagpapalay naranasan, kaya purihin ang pangalan niya. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Kaibigan, kung ikaw ngayon ay lalapit sa paanyaya ni Jesucristo, ang sala mo at uhaw ay mapapawi, tiyak magbabago ang buhay mo. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Kung ang puso ko ay nasasaktan, dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may magbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamalit, nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo, ang dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo, ang dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo, ang dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu,
Espiritu, kabaitan ko. Hello everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you so much, Teacher Cel, sa napakagandang opening number. At sa bawat isa po na nakatune in na ngayon, maging saan mang lugar na inyong kinaroroonan, ipinapaabot po ng ating pong Feasting on the Divine Verses ang ating pong pagbati sa inyong lahat. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. And thank you for always joining us sa ating pong ministeryong ito. Kaya sa mga nakikita ko na kanina sa ating pong comment section, yung mga early birds po natin, shout out po sa inyong lahat. Hindi ko man po maisa-isa na ang inyong pangalan, but gusto kong sabihin po sa inyo na malaking bagay po kayo sa ating pong pagpapatuloy sa ministeryong ito. Nawa ang mga may karamdaman ay magkaroon ng kagalingan, gayon din po ang mga may ilang pong alalahanin ay masagutan ang kanila pong mga katanungan sa kanilang isipan, at ganun din naman sa mga mayroon pong kabigatan ng loob. Nawa sa gabing ito kayo po ay bigyang kagaangan ng ating pong Panginoon. So ngayong gabing ito, nais po natin na muli po i-welcome ang bawat isa dito po sa ministeryong pinagpala ng Panginoon at ministeryong itinalaga upang pagpalain din po tayo ng ating pong Panginoon. Nais po nating i-welcome kayo dito po sa Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Ako po ay laging masaya every time na nagkakaroon po ako ng pagkakataon na makapagpatuloy po dito po sa ating pong ministry. Kaya always include us in your prayer. Inaasahan ko po na magpapatuloy lang po kayo na mananalangin para sa patuloy na paggamit ng Diyos sa ministeryong ito, para sa programang ito. Alright, so ngayon po, isa sa bahagi po natin sa pagsisimula ay ang pagbati po ng mga birthday celebrants po natin. And we praise the Lord sapagkat ang ating pong mga kasama, kapatiran ay nagdiriwa ngayon. Dinagdagan ng Panginoon ng another year ang kanila pong buhay. So, we would like to greet, first of all, si Sister Margie Hamon. Happy birthday, Sister Margie. At blessing ka, nagpapasalamat ako sa Panginoon na talagang ipinapagamit mo ang buhay mo sa Kanya. Kaya shout out, happy birthday sa iyo. Ganon din po si Leah Conley. Happy birthday to you, Leah Conley. And of course, si Pastor Nestor Albento. Happy birthday po, Pastor Nestor. Si James Glory. So, happy birthday din sa iyo, James Glory. Ganon din po si Aldi Correa. Happy birthday kay Nicole de la Cruz. Yan po ang mga birthday celebrants natin. Si Lordeline Gonzaga. Happy birthday din sa iyo. At si Vicky Howie. So, happy birthday po sa inyong lahat. At kung kayo po ay nagsa-celebrate ng inyo pong anniversary, happy anniversary po sa inyo. Naway higit pang maging matatag at matibay ang inyong pong pagsasama sa Panginoon. So this time, tayo po ay magbibigay pansin na sa ating pong pananalangin. Pero bago po yan, nagpapasalamat po tayo kay Missionary Pelesilda na nakasama po natin kagabi sa Living Water Baptist Church. Kayo po ay naging blessing po sa amin. So thank you so much for ministering to our people, and rest assured na kayo po ay isasama naming patuloy sa panalangin at ibibilang bilang amin pong missionary. Okay, so yan po mga minamahal, at announcement, at isama po natin sa prayer ang tagumpay ng Victory Fundamental Baptist Church sa kanila pong magiging anniversary celebration ngayon pong darating na linggo. Ayan, ipag-pray po ninyo. And to all the members of Victory Fundamental Baptist Church, gusto kong sabihin sa inyo na kasama po natin, makakasama si Brother Eddie Mesa. Ayan. So kaya
Exciting po ito. Talagang alam ko na gagawa at magpapala ang Panginoon sa bawat isa. Nais din po nating i-shout out nga pala sila Pastor Tiburcio. Di po ba? Kasama po sila Gillian, si Darwin, si Berlin. So, yung pong mga kasama po natin doon sa kanila pong kalipunan. So, natutuwa po ako sapagkat kahit malayo po sila, kapiling po natin sila sa ating pong ministeryo. Alright? So, again, please do pray for the success of the anniversary celebration of Victory Fundamental Baptist Church at naway maging maayos pati ang amin pong mga preparation. Ito po ang legacy ni PEM, ni Pastor Annie Mabalot. So, yun po ang kagandahan. Yung mga buhay na ginamit para sa Diyos, kahit po kunin na sila ng Panginoon, nananatili pa rin po ang kanilang legacy. Kaya, salamat sa mga taga Victory Fundamental Baptist Church. Shout out sa inyong lahat. Advance happy anniversary. Mahal na mahal kayo ni BFDB. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. Salamat sa mga kabalikat at talagang walang pagod na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang isa sa nakaka-excite ay yung pong naging project po natin at ito po ay ang isang sasakyan para po sa church. So kaya napakabuti ng Panginoon. So sige po. Pero sa shoutout ko lang muna pala si Deacon Danny de la Peña, kasama po ang kanyang buong pamilya at talaga namang natutuwa tayong sila po ay nagpapagamit sa gawain ng Panginoon, particularly po sa People's Baptist Church sa lugar po ng Valenzuela sa pangunguna po ng isang veteranong pastor. Walang iba kundi si Bishop Ponerds Andaya. So, lahat po sa inyo, mga taga People's Baptist Church Valenzuela, shout out po sa inyong lahat. Okay, so yan po mga shout out po natin. At si Ate Maylin, alam ko nandito siya sa Pilipinas at kung siya po'y bibiyahin na pabalik po sa Italy, sa Milan, so pakipag-pray po natin si Sister Maylin Gonzales, kapatid po ni Pastor Dan Gonzales, ang isa po sa aking matalik na kaibigan. Sila Pastor Robert Berba nandito pa po at sila Pastor Andy Mananon ng Milan, Italy. So sila po ay babalik na rin. Kung di po rin kakamali, Saturday. So ipag-pray po natin. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, muli po sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa ministeryo po ng Feasting on the Divine Verses. Thank you for always blessing us, O God, and thank you for blessing this ministry. I pray, O God, na ngayong gabing ito sa aming paglapit sa iyo, linisin mo po ang aming mga puso. Ano man po ang mga magiging hadlang, alisin mo po ito upang ang pagpapala mo po ay matanggap po namin ng buong kalayaan. Thank you so much sapagkat naniniwala po kami na isang malaking pagpapala ang kalayaan na makapagbukas po kami ng iyong banal na aklat upang kami po, dakilang Diyos, ay maaralan ng tamang katuruan mula po sa iyong banal na kasulatan. Help me, O God, and empower me. May you continue to help me, O God, and lahat ng mga kasama po namin na nagmiministeryo dito po sa Feasting, Panginoon. Ikaw po ang siyang gumamit sa amin, dakilang Diyos, at gumabay sa iyo pong kalwalhatian para sa iyong kapurihan. Dakilang Diyos, salamat din po sa mga matatapat na taga-subaybay sa ministeryong ito. Ano man po ang kanilang presenting kalagayan, katagpuin mo po sila, O Diyos. Ang mga may karamdaman, pagalingin mo po. Ang mga may problema, bigyan mo po ng solusyon. Ang mga may kabigatan, bigyan mo po ng kagaangan. Ang mga may kaguluhan, bigyan mo po ng kapanatagan. At ang karunungan po ang hiling namin sa iyo, Panginoon, upang maharap po namin ang aming mga sitwasyon nang naayon po sa iyong kalooban. Dakilang Diyos, patuloy po ang aking hiling na ikaw po ang gumabay kay Sister Queenie, Panginoon. Ikaw po ang mag-ingat lagi sa kanya doon po sa Arabia, Panginoon, sa Saudi Arabia. Ikaw po ang siyang magbibigay ng laging patnubay sa kanya, dakilang Diyos. Ganon din po aming Ama, hiling po namin si Sister Maylin sa kanyang magiging pagbabalik po sa Italy.
Ihatid mo po siya ng safe and sound mula po sa pag-alis dito hanggang makarating po siya roon, dakilang Diyos. Ganon din po ang pamilya ni Pastor Andy Mananon. Salamat po sa pagkakataong ibinigay mo na makasama po namin sila. Ingatan mo po sila at ihatid na maluwalhati sa kanila pong lugar, sa lugar po ng Milan, Italy, Panginoon. Kasama na po ang kanyang mga kasamahan. Dakilang Diyos, ganon din po, nais naming ilapit sa iyo patuloy si Sister Aida, ang mahal ko pong kapatid. Nawa talagang tuluyan na po siyang gumaling, palakasin mo po siya, at ang hiling ko rin po, dakilang Diyos, ang iyong masaganang biyaya upang makayanan niya, lalo na ang mga moment na talagang painful ang kanya pong nararamdaman. Dakilang Diyos, dalangin ko rin po si Congressman Benny Abante. May you continue to strengthen him, give him good health, O God, makarecover po siya completely sa kanya pong karamdaman. Panginoon, hiling ko rin po ang iyong patuloy na pagbibigay ng gabay sa amin para sa magiging celebration po ng anniversary ng Victory Fundamental Baptist Church. Salamat po sa legacy ni Pastor Eni Mabalot, ang aking pong pinakamatalik na kaibigan. I pray, O Father, that you will continue to bless the ministry na kanya pong naiwan, lalo na po sa pangalaga po ngayon ng inyong lingkod, kasama at katulong ang mga preachers, ang mga board of trustees, ang mga kaagapay po, Panginoon, ng mga miyembro sa kanilang mga gawain at katungkulan. I pray na magiging matagumpay po ang aming pong celebration for your glory and for your honor. And thank you for the commitment and the dedication of the members, Panginoon, lalo na po sa project na alam po namin na i-accomplish because of your grace, Heavenly Father. Gabayan mo rin po at bigyan kalakasan po si Brother Eddie Mesa, maging si Mami Rosemary Hill. Sila po ay yung patuloy na bigyan ng maayos na kalusugan, dakilang Diyos. Ganon din po ang pagmiministeryo po namin kila Pastor Boots Garcia, at nawa ikaw po ang siyang gumamit sa amin upang kami po'y maging pagpapala, dakilang Diyos. Naasahan ko rin po, Panginoon, ang iyong patuloy na pagbibigay kalakasan kay Ninang Maribik, Panginoon. Pagalingin mo po siya, palakasin mo po siya. Ganon din po, Panginoon, hiling ko na ikaw po ang siyang magpagaling patuloy kay Maricel Consina, Panginoon, ang kanyang talagang heart's desire. Ipagkaloob mo po ito ayon sa iyong mabuting kalooban. Ang mga ministries namin here and abroad, Heavenly Father, missions and outreaches and churches, nawa, Panginoon, pagpalain mo po ang pamilya po ng Living Water Baptist Church at ang kanilang mga hanap buhay, kabuhayan, at gawin din po, dakilang Diyos, siling ko na pagalingin mo po, naging ang akin pong may bahay, si Maris, ganon din po, Sister Julie, ganon din po, dakilang Diyos, ang ilan pa sa mga physically nagsasuffer ngayon. Ang lahat ng kasambahay ko po, ang pamilya po namin, mula po kay Maris, kay Sophia, at ingatan mo pong araw-araw sa paglabas, dakilang Diyos. Ganon din po si Cherry, si R.A., si Brother Junjun, Preacher Jojo, Sister Winnie. At ang hiling ko, dakilang Diyos, si Pastor Orson at Teacher Tessie, lagi mo rin po silang iingatan, dakilang Diyos, at pagpapalain. Ang kalagayan po ni Sister Ara, Panginoon, ang safe pregnancy, siya po at ang bata, pakaingatan mo po. Ganon din po si Doc Asel, Panginoon, at ang Victory Fundamental Baptist Church, ang pamilya, at ang lahat ng preparations na amin pong ginagawa. Ang mga leaders, dakilang Diyos, gabayan mo po. At nawa, patuloy mo pong papagtibayin po ang lahat ng gawain na iyo pong itinayo, dakilang Diyos, sa pangunguna ng iyong lingkod. I pray, O God, na muli po ngayong gabing ito, sasamahan mo po kami at pagpapalain sa aming pong pagsasalo-salo sa iyo pong banal na salita. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so this time, makinig po tayo ng tanging bilang bago po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa hubad na kasalanan
lang kailan pa man. Kalinga mo'y alay sa katawan. Nanlalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mo, panghahawakan ko. Balutin ng muli sa himig ng kalinga mo. Kung may unos mang dumating sa aking daraanan, di mangangamba dahil ikaw ay nariyan. Sa gitna man ng anino ng kamatayan, ang kapayapaan mo ang siyang tangan. Sa pagdaan ng kailanman, habang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon, handog mo'y ito, malaban mo, Panginoon. Ang apoy ng iyong kalinga ay naroroon kailan pa man. Kalinga mo'y alay sa katawan. Nanlalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mo, panghahawakan ko. Balutin ng muli sa init. Kailan pa man. Kalinga mo'y alay sa katawan. Nanlalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mo, panghahawakan ko. Balutin ng muli sa init ng iyong pag-ibig, kailanman sa init ng kalinga mo. Thank you so much, Dr. Vernon and Preacher Jonel, sa napakagandang special number, Kalinga. So, ngayon po ay magbibigay pansin na po tayo sa ating pong mensahe. Again, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ministeryong ito, ang laging panalangin po namin ay ang pagpalain po kayo ng Diyos at sagutin po ng Diyos ang mga katanungan sa ating pong isipan at sa ating pong puso. So this time, I would like to request all of you to please open your Bible in the book of Hebrews. Hebrews chapter 13, verses 5 and 6. Hebrews chapter 13, verses 5 and 6. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ang ating sesentruhan sa ating pong magiging pagtalakay ngayong gabi. Ito po ang mensaheng pinamagatan po nating, because the Lord is our helper.
dahil ang Diyos ang ating katulong. Manalangin po tayo. Aming Ama, sa iyo po namin patuloy na pinagkakatiwala ang aming pag-aaral. Hiling po namin ang muling pangungusap mo sa bawat isa sa amin, ang pakikipagtagpo mo po sa amin pong espiritual na pangangailangan, sa amin pong presenting kalagayan. And I pray, O Father, that through this message, O God, mapalakas at mapagtibay mo po ang bawat isa. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so naniniwala po ako na napakarami na pong mga talata na tinatalakay po natin at ibinabahagi pong mensahe sa atin na kung ang pag-uusapan lang familiarity, napaka-familiar na po sa atin. Pero lagi po mahalaga ang bawat mensahe na ipararating ng Panginoon sa atin mula sa mga pamilyar na talata o dito po sa mga lagi nating nababasang mga talata sa banal na kasulatan. Katulad po ngayong gabing ito, naniniwala po ako na ang bawat isa ay aamin na sa ating pong magiging buhay, sa ating pong araw-araw na paglakad sa buhay na ito, talagang napakahalaga po ang tayo po ay mayroong tiyak na katulong. It is always good to recognize and acknowledge na sa ating pong buhay, we really need helper. Sa Biblia po, ipinakita sa atin na ang Diyos ang ating pong katulong. Dito po sa text natin, God is our helper. Yan po ang sinabi po ng writer. I remember, even in the book of Psalm, kung matatandaan nyo po, ang sabi po ng Psalm chapter 121, verses 1 and 2, ang sabi po ng psalmist, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. So dito po iikot ang ating pagtalakay, mga kapatid. Kaya po sa humigit kumulang 1 oras na magiging pagtalakay po natin, magstay lamang po kayo sapagkat naniniwala po ako na ito po ay magiging tugon ng Diyos sa presenting sitwasyon mo ngayon. So it is good to somehow be open, listen very carefully, and try to understand the message that the Lord would like to give us tonight. So, ang sabi po dito sa ating pong teksto, again, let your conversation be without covetousness. So, yung word na conversation dito is actually manner of life. Ang ating pong maging pamumuhay ay huwag maging sakim, mga kapatid. Ay dapat maging walang kasakiman, kundi maging kontento sa lahat ng bagay na meron po tayo sapagkat siya rin ang nagsabi na sa anumang paraan hindi kita iiwan, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Kaya nga, masasabi po natin na ang Diyos ang aking katulong, hindi ako matatakot ano nga ang magagawa ng tao sa akin. Ano man ang gawin ng tao sa akin. So again, our message, ang title po, Because the Lord is our helper. Tatlong bagay po. We should not fear, we should not faint, and we should not be faithless. Ang ibig sabihin po, dahil ang Diyos ang ating katulong, sa totoo lang, hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mapanghinaan ng loob. At hindi tayo dapat mawalan ng tiwala o pananampalataya. So, it is very important also na para mai-apply po natin ito, makilala natin kung sino po ang ating Panginoon Diyos. Bago po ako tumuloy sa pinaka-appeal ng mensaheng ito, siguro po doon sa idea, mga minamahal, na dahil ang Diyos ang ating katulong, because God is our helper, again, we should not fear, we should not faint, and we should not be faithless. Ang sabi po, di ba? I will not fear what man shall do unto me. If you really believe that God is your helper, then we need to prove that by having courage to face everything.
'Diba? Kasi ang sabi po, ang Diyos ang aking katulong, hindi ako matatakot. Kadalasan po, ang ating pong buhay ay napaparalisa dahil po sa takot. Dahil po tayo ay nadadaig ng mga kabalisahan, ng mga pangamba, at ng malaking takot sa buhay. At of course, marami pong pinanggagalingan ng takot. Pero alam natin na sa dalawang panig po, tinitiyak ko po na sa panig po ni Satanas, ang talagang gusto niyang makita na ang mga tao po ay nabubuhay sa pangamba, nabubuhay sa takot. Mga minamahal sa ating pinag-aaralan po ngayon, sa mensaheng ito na binibigyan po natin ng diin, kung tunay na naniniwala ka that God is your helper, yan po'y dapat mahayag sa pamagitan ng iyong buhay na hindi po nabubuhay sa pangamba at takot. Marami po ang po pwedeng makarelate dito po sa ating tinatalakay because we cannot deny the fact na maraming pagkakataon sa buhay natin, natatakot tayo, dinadaig tayo ng takot, at sabi ko nga, marami po nilulumpo ng takot na dahil po sa takot, hindi na magawa kung ano po ang dapat gawin, na dahil po sa matinding takot, ito po ang nagiging dahilan para even our health maapektuhan po, mga kapatid. So, kaya it is good to somehow realize that we need to overcome fear, and the best way to overcome fear is to really consider and acknowledge na ang Diyos ang ating katulong. Okay? Because God is our helper, we should not fear. Because God is our helper, we should not faint. Hindi tayo dapat papanghihinaan ng loob, mga kapatid. Hindi tayo dapat manglupaypay. Hindi dapat manaig ang kaisipan ng pagsuko at pagtalikod. Ayoko na, hindi ko na kaya. Well, siguro po sa usapang tao, alam natin at tanggap natin na marami po ang hindi natin kaya. Pero kapag ka ipinasok na po natin ang katotohanan na ang Diyos ang ating katulong, ano ang hindi makakaya? Ano ang hindi mapagtatagumpayan? Ano po ang hindi natin ma-overcome, mga kapatid, sa ating pong kalagayang ang Panginoon ang ating pong katulong? We should not be faithless. Siyempre po, mga kapatid, kung naniniwala ka na Diyos ang katulong mo, dapat po hindi ka na mabuhay sa pag-aalinlangan, sa pagdududa, di po ba? Sapagkat laging may magagawa ang Diyos. Lagi sa anumang sitwasyon, sa anumang pong laban, sa anumang problema, sa anumang kagipitan, sa lahat ng sitwasyon sa buhay po natin, pwede niyong paghawakan, pagtiwalaan ang ating Panginoon. So, yan po ay bibigyan din ko po dito sa ating mensahe. Siguro po, mga kapatid, mga minamahal, sa usapin na alam mo na ang Diyos ang katulong mo. Kasi gusto ko nga po lagi yung bang ikinukonsider po na yung sinabi ng psalmist na talagang sa totoo lang, sa usapang pangangailangan kagipitan, hindi talaga ikot ang dapat nating gawin, kundi tingala, tawag at tiwala. Di ba? Tingala sa langit, tawag sa Diyos at tiwala sa Diyos sa kanyang magagawa. Kaya ito po, napakaganda rin pagbatayan po natin. Ang sabi po ng Psalm 121 again, I will lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. So, ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin dito po, mga kapatid, sa ating pong tinatalakay, na dahil ang Diyos ang ating katulong, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mapanghina, at hindi po tayo dapat mag-alinlangan. Okay. Unang magandang i-consider po natin is the capability of God. Yung pong kakayahan ng Diyos. Even the capacity of God. Mga kapatid, our God is unlimited. Hindi ba? In fact, dito po ang sabi, yung idea pa lang pong which made heaven and earth. So, dyan pa lang po pwede na tayong pumanatag. Na kung siya po ang lumikha ng langit at ng lupa, kung siya po ang lumikha ng lahat ng bagay,
ano pa po ang akin pong iisipin na hindi magagawa at makakaya ng Diyos? So it is good to consider sa ating pong tinatalakay ngayon, the capability of God, yung kayang gawin ng Diyos, yung magagawa ng Diyos, the capacity of God. Yan po ang magandang itatak natin sa isip natin. Kung siya po ang lumikha ng langit at lupa, and in fact, sa other record po ng Book of Psalms, sinasabi po na siya po ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Okay? He is the creator of all things. He is the owner of all things. Kaya siya rin po ang source ng lahat ng bagay. Usapang lahat ng larangan ng buhay mo bilang tao, itatak mo sa isip mo that our God is capable. Diba? So the capability and the capacity of God is very important to consider for us to really rely on Him. For us not to live in fear. For us not to faint and to be faithless. Why? Because if we will just realize na ang Diyos natin na tinitingala, ang Diyos natin na tinatawagan, ang Diyos natin na pinagtitiwalaan, siya po yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya nga, meron bang mahirap sa Diyos? Meron bang imposible sa Diyos? Meron bang hindi magagawa ang Diyos? Tayo po ang sumagot sa katanungang yan. Batay na rin sa alam natin at natutunan natin sa sinasabi po ng banal na kasulatan. In fact, mga kapatid, pag tinignan niyo po yung kabuuan ng Psalm 121, again, I will lift up my eyes unto the hills from whence cometh my help. My help cometh from the Lord which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. Remember our message? The Lord is good, a stronghold in the days of trouble. Diba? So, siya po ang ating shield, shelter. Diba? Ito po ay mensahe patungkol sa strength, safety, and security. Because God is our refuge. Siya po ang ating kanlungan, siya po ang ating sandigan, siya po ang ating pwedeng mapanghawakan. So, the Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand, the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night, the Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forward and even forevermore. So, the capability and the capacity of God. It is also good after learning that He owns everything, all things, that He created all things, that He is the one who made the heaven and the earth. It is good also to consider, mga kapatid, the credibility of God. Diba? The capability, now, the credibility of God. Pagka sinabing credibility, yung po pwede mo talaga siyang papanghawakan. Diba? Yung credible, kapanipaniwala, mga kapatid. So, yun po ang Diyos natin. Siya po ay proven. Diba? Sabi ko nga, proven, powerful. Yan po ang Diyos natin, mga kapatid. So, tayo po'y nag-uusap sa kalagayang ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos, at dahil sa ang Diyos, ang iyong Ama, wala siyang pwedeng ipagkait sa iyo as long na kailangan mo. Okay? So, ganyan po ang dapat naiintindihan po natin. Kaya nga, again and again, sinasabi natin sa ating pong mensahe na itatak mo sa isip mo, the Lord is my helper, the Lord is my helper. And then, always think of His capacity, capability, and also His credibility. Kumbaga po, mga kapatid, yung pong psalmist, ang sabi niya sa Psalm chapter 37, okay, sa verse 25, sabi niya, I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Pagka nasa pangangalaga po tayo ng Diyos, mga kapatid, we just need to obey Him. We just need to always consider His words. Kung ano po yung Kanyang sinabi. Paggabay tayo sa Kanya, mabuhay po tayo sa kalooban niya. Pagka ikaw ay nasa poder ng Diyos, yun po ang isang bagay na magandang ating pong tinitiyak. Ano ho?
Yung bang idea na, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he hath said, I will. Diba? So, yung credibility ng Diyos, ito yung kapag ba siya nagsalita, pwede mo bang panghawakan? Diba? Yun po, mga kapatid. And you know what? It is good to consider the story of the Israelites. Kung paano po silang ginabayan ng Diyos. Kung paano pong iningatan sila ng Panginoon. Kung paano pong pinatunayan ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang bayan. Mula pa lang po doon sa kalagayang sila po'y inalipin, kung paano po sila nakalaya, kung paano po sila nakalabas po doon. The manifestations of the power of God. And then, yung pong proven provision of God. Yung pong everyday protection of God. I am telling you tonight, we should not fear because God is our helper, and our helper in terms of capability and capacity and credibility, pwede kang pumanatay. Okay? And also, His consistency. The capacity of God, the capability of God, the credibility of God, and also the consistency of God. Alam niyo po, ang isa sa napakagandang panghawakan natin, ang Diyos natin ay hindi po nagbabago. Amen? Yes, siya po ay unchangeable God. Ang sabi nga po mga kapatid ng verse number 8 ng Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13 verse number 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. So, our helper is consistent. Diba? Hindi po siya yung pabago-bagong Diyos. Siya po'y Diyos na hindi nagbabago. Kung paano pong siya ay mabuti noon, mabuti pa rin po siya hanggang ngayon. Kung paano mapagbiyaya po siya noon, mapagbiyaya pa rin po siya hanggang ngayon. Kung paano siya po'y mahabagin, mahabagin pa rin po siya. Wow, what a blessing to know na ang Diyos natin, He is consistent. He is unchangeable. Okay? Because the Lord is our helper, we should not fear, we should not faint, and we should not be faithless. Kaya po, hindi tayo dapat matakot, mangamba, manghina, at mag-alinlangan because of His capacity, because of His capability, because of His credibility, and because of His consistency. Diba? Napakahalaga po na ang lahat ng ito sa ating ginagawang pagtalakay ay pagbulay-bulayan po ninyo, pag-isipan po ninyo. Kumbaga, the best proof ay yung pong napatunayan mo mismo sa buhay mo. Diba? Kung paano pong sa kasaysayan ng Israelites, talagang pinatunayan po ng Panginoon, kung paano sila pinakain, kung paano sila ginabayan, kung paano sila pinrotektahan. Mga kapatid, sa ating pong buhay, we also cannot deny that. Diba? Hindi natin po pwedeng itanggi po yan. And ito yung dapat magpalakas po sa atin. Yung pruweba, yung patunay, mga kapatid, na yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Diba? The Lord is my helper. Pagka po may mga sitwasyon ka, the Lord is my helper. Kapag ka medyo may atake si Satanas sa buhay mo, the Lord is my helper. Kapag ka may dinadaanan kang pagsubok, the Lord is my helper. Kapag ka ikaw ay may kagipitan, the Lord is my helper. Kapag ka ikaw ay talagang medyo pinapanghihina ng loob, na parang hindi mo na makakaya at kailangan mo ng somebody na talagang re-rescue sa iyo, the Lord is my helper. Yun po ang magandang takbo ng ating pong kaisipan. So again, because the Lord is our helper, we should not fear, we should not faint, we should not be faithless, and it is good to always consider the capacity, the capability, the credibility, and the consistency of God. Ngayon, dito ko po gustong lalong bigyang diin ang ating pong pag-aaral. So, dahil ang Diyos ang ating pong katulong, it is good to avoid covetousness. Diba? Iwasan nating maging sakim. Ang isa sa synonyms po ng covetous, greedy.
Yung pagka pinag-usapan natin, yung selfish desire, 'di ba? Yung pong talagang puro pang sarili, para bang lahat ng bagay. Yan po ang dahilan kung bakit hindi po nagiging masaya ang takbo ng buhay ng isang tao. Pagka lagit-lagi, ang gusto niya sa kanya lagi, puro siya, puro siya, puro siya. Okay? So, hindi po yun makatutulong. Kaya nga ang sabi niya, ang inyong maging pamumuhay ay maging walang kasakiman. Kaya po ang Kristiyano po, sa usapang gambling, hindi po natin yan sinasang-ayunan sapagkat ang gambling po ay paghahangad ng hindi sayo. Okay? So, covetousness po yan. Isa po sa form of covetousness ang gambling. Kasi ang gambling, it is actually a game of chance na iniisip mo na yung pera ng mga kalaban mo na dapat sa pamilya niya, na dapat sa kanya, ang gusto mo mapasayo yan. So, ang idea po, mga kapatid, wag ang lahat ng bagay gusto mo puro para sa'yo. So, ang kasakiman po ay hindi natin masasabing maka-Diyos na pag-uugali o gawi. Yung ikaw ay maging greedy, yung ikaw ay maging covetous, mga kapatid, kaya nga ang paalala niya, let your conversation be without covetousness. Ang iyong pamumuhay ang iyong way of life ay hindi dapat sa kasakiman. Sa kasakiman po pwede kang makagawa ng masama sa kapwa mo. Sa kasakiman po pwedeng maging dahilan ng hindi mo pagpapahalaga sa ibang tao. Why? Sapagkat ang isang taong sakim, nahandyan na po, nakasentro sa sarili, na talagang napakamakasarili, na ang lahat ng bagay kailangan puro sa kanya na lang. So mga kapatid, alam natin na ang Diyos ang ating katulong, at dahil alam natin katulong natin ng Diyos, hindi natin kailangang maging sakim. So let us avoid covetousness. And let us apply contentment. Diba? Avoid covetousness and then apply contentment. Kung meron pong dapat makita sa atin ng mga naniniwala na Diyos ang katulong natin, na ang Diyos na ito, hindi kanya iiwan, hindi kanya pagkukulangin, hindi kanya pababayaan, so pwedeng pumanatag ka at masyahan ka kung ano ang kapasyahan ng Diyos para sa iyo. Kasi mas alam ng Diyos ang ating kalagayan. Mas alam po ng Diyos ang ating pangangailangan. Kaya sa ating pong buhay, it is good to apply contentment. Ibig sabihin nito, satisfaction. Yung bang joy sa mga bagay na meron po tayo. Yung bang nandoon yung gratitude. Yung idea po, mga kapatid, ng pagiging mapagpasalamat, ito po ay bunga o kapahayagan ng isang kontentong buhay. Ang isang grato, ang isang tao na grateful, titiyakin ko po sa inyo, yan po yung taong may contentment. Di ba ang sabi ng Panginoon, in everything, give thanks. Hindi po sinasabi ng Biblia na kapag ka naka-jackpot ka, kapag ka ikaw ay nakatanggap ng malaking blessing, magpasalamat ka. The very concept and idea of what the Apostle Paul said to the Thessalonian church, to the Thessalonian believers, in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. That kind of attitude, I believe, is a godly attitude. So, we need to be grateful in everything. And you can only apply that kung ikaw, ia-apply mo yung contentment sa buhay mo. Yung bang hindi ka naghihintay ng malaking bagay para pasalamatan mo ang Diyos, kundi bawat bagay na ibinibigay ng Diyos sa iyo, pasasalamatan mo kasi meron kang kasiyahan sa kung ano ang kapasyahan ng Diyos para sa iyo. Ang pinakamalungkot na tao sa mundo ay ang taong walang kasiyahan. Kaya nga pagka pinag-uugnay-ugnay ko po yan, I remember one time na na-share ko po itong text na ito, sabi ko, tingnan nyo po yung pagkakaugnay-ugnay. Ang sabi po, let your conversation be without covetousness. Diba? Paano ka ngayon mabubuhay ng walang kasakiman? And be content with such things as you have.
So, ang ibig sabihin, ang susi para hindi ka maging sakim ay ang pagkakaroon mo ng kasiyahan. Yung matuto kang masyahan sa kung ano yung meron ka. Kung ano po yung ibinibigay ng Panginoon sa iyo. Ulitin ko po, never na magiging masaya ang buhay ng isang taong hindi marunong makontento. Pero pansinin niyo po, using your observation, medyo nakakatuwang makita na napakaraming mga tao, simpleng bagay, pero yung, alam niyo po yun, yung delight nila, yung ang saya-saya po nila, actually po, daig ng mga taong may kasiyahan, yung mayamang walang kasiyahan. Yung kahit gaano kaganda bahay mo, kung wala kang kasiyahan, kahit gaano karami sasakyan mo, kung wala kang kasiyahan, kahit na gaano karami pera mo, kung wala kang kasiyahan, daig ka nung taong nakatira lang sa kubo, pero masaya, at magpapasalamat na doon sa tirahang meron po sila. So, it is really great and wonderful to learn, di ba, contentment sa ating pong buhay. Kasi yun ang mga masasayang tao. Ang masasayang tao, yung kontento po sa kung ano yung meron sila. Tapos, tingnan nyo po, kadalasan, sino po ang mga naiisahan? Sino po ang mga naloloko? Sino po ang mga nadadaya? Diba? Pag inaral po natin, ang isa sa po pwede po na masila yung mga tao pong sobrang maghangad. Naalala ko po ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, and it is good to somehow evaluate ourselves, ano po? Because I remember the Lord Jesus Christ when He confronted the disciples because of their, worries. Ang dami po nilang mga kinababalisahan. At alam kong may idea po kayo dyan sa Matthew chapter 6, please. Matthew chapter 6. So, ito po yung nirebuke po niya, di ba? Yung po mga disciples, kasi iniisip nila yung kanilang kakainin, everything na talagang katulad ng inaalala po ng mga tao sa lupa. Ang sabi po, mga kapatid, ng verse number 25 ng Matthew chapter 6, "Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet of your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?" Rebuke po yan. Okay? Ang sabi po ng verse number 28, "And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass in the field, which is today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith?" Remember? We should not fear, we should not faint, and we should not be faithless. Verse 31, "Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof." Kung papansinin niyo po ito, mga kapatid, ito po ay paalala ng isang totoong nasa Diyos, hindi dapat nabubuhay sa kabalisahan. Okay? So, yung bang itatak natin sa isip natin na alam ng Diyos kung ano po yung ating pangangailangan. Kasi mahirapan po si Satan na i-discourage po tayo kapag ganito po ang ating naging mindset. Sa isang record po, ang sabi ng Panginoon, meron kang kinakain, meron kang iniinom, matuto kang magpasalamat. Be happy because God is providing your needs. Diba? Ang pangako naman ng Panginoon He will supply all your need, not all your greed. Hindi po ba? Isang bagay na dapat pinag-aaralan natin po yan. Minsan, inaakusahan natin ng Diyos dahil hindi binigay yung gusto natin. Pero ang tanong, yung gusto natin, kailangan ba natin talaga yan? O hindi lang po tayo nasisiyahan kung ano po ang meron po tayo at kung ano po ang kapasyahan ng Diyos para sa atin? Ako po, in my life, I can say,
na sa usapang pangarap, wala naman po talaga akong pinangarap na pang sa aking sarili. Basta ang alam ko lang po, lalo na sa usapang Kristiyano, nung ako po'y na-save, nakita ko yung importansya na lagit-lagi sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. And I can say that in the life of the Apostle Paul, yung pong contentment, hayag na hayag. Philippians chapter 4, ito po ang ibig sabihin ng kontento. Ang akala kasi nung iba, pagka-kontento, ang ibig sabihin, hindi na para dumami pera mo, hindi ka na para makaranas ng kasaganaan sa buhay. Hindi po yun. Ang ibig sabihin po ng contentment, yung matutunan mong mabuhay sa anumang kalagayan. Okay? Yung bang, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, di po ba, sa chapter 4, pansinin niyo po, gusto ko lang tutukan po natin ito, dahil sa akin po, si Apostol Pablo ang isang magandang halimbawa ng mananampalataya o maging manggagawa ng Diyos na mayroon pong contentment sa kanyang buhay. Kaya nga sabi ko, may hirapan si Satan pagka ganito po ang manggagawa o ang Kristiyano. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 10, Philippians chapter 4. But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last you care of me at Florence again, wherein you were also careful, but you lacked opportunity. In verse number 11, ang sabi niya, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. So that is the claim of the Apostle Paul. May magbigay sa kanya o hindi siya nabigyan, okay? May dumating na blessing o hindi dumating ang blessing, ang sabi niya, sa totoo lang, sa usapang buhay ko, hindi kung ano talaga yung ginugusto ko. Kasi sa totoo lang, ang sabi niya, natutunan ko in whatsoever state I am, therewith to be content. And sa pag-i-elaborate po, ano bang ibig sabihin nun? Verse 12, I know both how to be abased and I know how to abound. So yan po ang tamang konsepto ng contentment. Hindi po ito yung pagka may contentment ka, hindi na para lumaki pa bahay mo, hindi na yung para lumaki negosyo mo, basta kumakain ka lang, okay na, yan ang kontentong buhay. Ang idea po ng contentment, mga kapatid, yung pong masasabi nating matutunan mo sa anumang kalagayan, 'di ba? Na inilagay ka ng Panginoon. So sabi niya, I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Kasi yung iba, ang idea ng contentment, yung bang, halimbawa, total, ang mahalaga may tinitiran ka. Yung bang hindi ka na para mangarap, hindi na yung para mag-pray ka pa. Hindi po, yun ang ibig sabihin ng contentment. Para sa akin po, lalo na sa Christian concept, ang contentment po ay yung bang maging ayon ka lang sa kung ano yung kapasyahan ng Diyos sa iyo. Kasi ang idea po, dahil anak tayo ng Diyos, dahil Kristiyano tayo, alam ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan. 'Di ba? Yun po ang sinabi ng teksto natin eh. Ang sabi po, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he had said, I will never leave thee, nor forsake thee, so that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me. Kumbaga mga kapatid, ang gusto ko ngayong bigyang pansin dito, hindi lang let us avoid covetousness, let us apply contentment, but let us also affirm confidence, particularly confidence in God. 'Di ba? Yung i-affirm natin, papagtibayin natin yung tiwala natin sa Diyos. So magkakaugnay ito. Pag natutunan kong magtiwala sa Diyos, ang ibig sabihin po, magiging subject ako sa kapasyahan ng Diyos sa aking buhay. Kaya kung ang gusto ng Diyos, yung buhay na ganito lang, tanggap ko yon. At kung gusto ng Diyos na pasaganayin ako, anumang kalagayan, that is exactly what the Apostle Paul said to the Philippi believers. Yun ang talagang kaisipan ng contentment. Kaya hindi bawal yumaman ang Kristiyano. Hindi po. 'Di ba? Kaya lang dapat matutunan mo na sa anumang kalagayan, okay? Matuto kang masyahan. Kasi may mga mayayaman na pero hindi pa rin nasisiyahan
So, ang idea po ng contentment, nung ikaw ay nasa kalagayang mahirap, ariglado ka lang. Yan ang kapasyahan ng Diyos para sa iyo. Inangat ng Diyos yung buhay mo, o ariglado ka lang. Hindi yung pinayaman ka na ng Panginoon, hindi ka pa rin kontento, at talagang you still want more, and more. Ang susi lang talaga sa usaping Kristiyano, Diyos ang magpapasya. Kung anong kailangan mo, kung anong kakulangan mo, ang pangako ng Diyos, hindi kita pagkukulangin, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Kaya pwede kang kumampante, pwede kang maging confidente, at ang kailangan po, i-affirm natin sa Diyos yung kumpiyansa natin sa Kanya. Diba? Knowing His capacity, His capability, credibility, and consistency, mga kapatid, pwede tayong pumanatag. Pwede tayong matulog na pinangahawakan natin na alam ng Diyos kung ano yung kailangan ko, siya magbibigay sa akin. Hindi yung kung kani-kanino ko, di ba? Umiikot. Gusto ko, ang Diyos ang siyang tumugon sa aking pangangailangan. Well, dito po, medyo nabalanse po natin yung kaisipan ng iba na kapag may mga pinagpapala, tingnan mo yung mga taong niya, walang kasiyahan. Hindi mo sa ganun maijudge ang tao. Dahil ang nagpapasya ng blessing ang Diyos. Ngayon, kung sa kabila ng kasaganaan ng tao, nakikita niyong talagang siya pa rin ang dumidiskarte sa buhay niya to the point na naidi-disregard niya ang Diyos, ang gawain ng Diyos, kasi nga ang gusto niya, yumaman pa ng yumaman. So kaya napakagandang matutunan po natin mga minamahal, ito pong sinasabi ni Apostol Pablo, na ang sabi niya, natutunan ko, 'di ba? Ang linaw po ang ganda po nung eksaktong ginamit niyang salita 'Di ba? Natutunan ko, ang sabi po ni Apostle Paul. I know both how to be abased and I know how to abound everywhere, and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Listen to this. Pag tiningnan niyo po ang context sa verse number 10, malinaw na malinaw po. Verse number 11, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. So, sinasabi po niya sa verse number 11 na talagang ang isa sa natutunan niya, anumang kalagayan, makontento siya. Ang kalagayan po, hindi naman hindi naman kahirapan lang Yung kasaganahan, kalagayan din po yun So, ang usapang contentment ay po pwedeng sa panahon ng kasalatan, sa panahon ng kasaganahan. Sa panahong na kahirapan at sa panahon ng kasaganahan. Yun po yun. Kaya nililiwanag po niya. Sinabi po niya na natutunan ko yung kalagayang gutom, yung kalagayang busog, yung kalagayang masagana at mga panahong nangangailangan. Basta ko ano pinayagan ng Diyos. Yun po ang kagandahan ng isang taong may contentment. Diba? Yung bang ang tiwala niya, ang Diyos ang siyang nakakaalam ng aking pangangailangan. Ang Diyos ang siyang nakakaalam ng aking kalagayan. Ang tanong lang, nagtitiwala po ba tayo sa Kanya? May mga pagkakataon po kasi, ilalagay ka sa sitwasyon na susubukin yung pagtitiwala mo sa Diyos. Sa Biblia po, ang lagit-laging sinasabi sa atin, talagang dapat ang tiwala natin sa Diyos. Ayaw ng Panginoon ang tiwala mo sa chariots. Ayaw ng Panginoon ang tiwala mo sa estado ng buhay mo. Ayaw ng Diyos ang tiwala mo sa kalakasan mo. Ayaw ng Diyos na ganun. Ang gusto ng Diyos ang tiwala mo sa Kanya. At ang patunay na nagtitiwala ka sa Diyos, makukontento ka. At ang katibayang kontento ka, hindi ka magiging sakim. Kaya tingnan niyo po yung pagkakaugnay niyan. Ang isang taong may confidence sa Diyos ay magiging kontento sa kung anuman ang kapasyahan ng Diyos. At dahil siya po'y kontento, mga kapatid, hindi po siya magiging ganid, hindi po siya magiging sakim. Kaya yun po ang susi sa aplikasyon po nito. Kung babalik ta rin lang po natin, panghawakan mo na ang Diyos ang iyong katulong, kaya magtiwala ka, matuto kang masyahan, at huwag kang maging sakim.
So because the Lord is our helper, we should not faint, we should not fear, we should not faint, we should not be faithless because of the capacity of God, the capability of God, the credibility of God, and the consistency of God. So you better avoid covetousness, apply contentment, and affirm our confidence in God. So yan po ang masasabi nating katas at piga dito po sa ating pong mga talatang ito. Kaya magsimula po tayo doon sa pagtiwalaan natin ang Panginoon. Babalik na rin nyo lang po. Ang sabi po kasi, let your conversation be without covetousness. Okay? And be content with such things as you have. Okay? So that we may boldly say, yung idea ng boldly say, confidently say. Ano raw ang sasabihin mo? The Lord is my helper, I shall not fear. Kasi ang dahilan daw kung bakit hindi ka dapat maging sakim, matuto kang masyahan, sapagkat siya rin ang may sabi, I will never leave thee, nor forsake thee, so that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me. Kaya sabi ko, iaangat natin ngayon. Doon ka ngayon magsisimula na magtiwala ka sa Diyos, and then pag nagtiwala ka sa Diyos, ang kapahayagan nito, kontento ka. At dahil kontento ka, wala na tayong problema sa bawal ng Diyos na huwag kang maging sakim. Dahil ang kontento, hindi magiging sakim. At para maging kontento, magtiwala ka sa Diyos. Kaya kung magpapakatotoo tayo ngayong gabi, pwede mong masalamin yung kalagayan mo na kapag ka ikaw nabubuhay sa covetousness, ang ibig sabihin nito, hindi ka kontento. At kaya ka hindi kontento kasi hindi ka natuto na magtiwala sa Diyos. Kaya kasalatan man, kahirapan man, kasaganahan man, basta kung ano kapasyahan ng Diyos, matuto kang masyahan. Anong katibayan ngayon na tayo po'y may kasiyahan? Hindi ka magrereklamo. Magpapasalamat ka sa Diyos. Kaya sabi ko po, hindi nyo may kakaila, mapapasinungalingan, na yung in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kumbaga sa idea po, yan ang naging kapasyahan ng Diyos sa'yo, kaya matuto kang magpasalamat. Contentment po yun. Contentment po yung matutunan nating magpasalamat sa lahat ng mga bagay na pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Anumang simpleng bagay, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In everything. Hindi po in every extraordinary thing. Hindi po ito ang itinuturo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, in everything. So, kaya yun po yung malinaw nakapahayagan ng buhay ni Apostol Pablo. Sa lahat ng bagay, may kasiyahan si Pablo. Mga kapatid, mga minamahal, nawa ngayon na paalalahanan po tayo ng napakahalagang mensaheng ito. Ikaw ba'y natatakot? Ikaw ba'y nangihina? Ikaw ba'y nag-aalinlangan? Nagkakaroon ka ng dalawang kaisipan? Duda sa pwedeng magawa ng Diyos? Ito po'y magandang pagkakataon for you to somehow apply this message. Avoid covetousness. Apply contentment and affirm confidence in God in particular. At para mangyari po yon, isipin nyo mabuti. Yung kapasidad ng Diyos, yung capability ng Diyos, yung credibility ng Diyos, at yung pong consistency ng Diyos. Sabi ko, pagka pinag-usapan po natin, yung pangahawakan ko sa Diyos, na hindi ko talaga siya pagdududahan, isa sa paborito ko po dyan, yung Romans 8 sa verse number 32. Romans chapter 8 and verse number 32. Naku, napakaganda po nung sinabi po nung talata na yon. Diba? He that spared not his own son, but delivered him for us all, how he shall not with him freely give us all things. Kung daw po yung kanyang anak, ibinigay niya sa atin, ano pang hindi niya ibibigay? So, kaya po magandang tayo po ngayong gabi ay mapaalalahanan ng napakahalagang paalalang ito ng salita ng Diyos, because the Lord is our helper. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, huwag tayong manghina at manglupaypay, lalong-lalo na huwag tayong mag-alinlangan.
ating pong panghawakan ng Diyos sa ating buhay. I hope na tayo po'y na-bless ngayong gabing ito. Sige po, let us pray. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa iyong pangungusap na ginawa sa amin ngayong gabi. Salamat po sa iyong makapangyarihang salita. Salamat din po sa katotohanan nito, maging sa pasawaymang paraan na kami yung kinausap, nawa magpasakop kami ng lubusan o aming Diyos. At amin pong isabuhay ang napakagandang turong ito na kami magtiwala sa iyo at matutong makontento sa kung ano po ang kapasyahan mo para sa amin upang hindi po kami mabuhay sa kasakiman, dakilang Diyos. Salamat po at nawa ito po ay matatak sa aming puso at sa aming isip at mahayag po sa aming buhay. Basbasan at pagpalain mo po ang bawat isa, lahat ng taga-subaybay sa ministeryong ito, O Diyos. Hiling ko po ang iyong pagpapagaling sa mga may karamdaman at patuloy na pagtugon sa mga nangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang aming pong pinapupurihan, pinararangalan sa aming naging pagsasalo-salo ngayong gabi. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Again, thank you so much. I hope na kayo po'y nag-enjoy at syempre na-bless dito po sa ating pong naging pagsasalo-salo. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso ay ang lagit-lagi ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo. God bless you all. To God alone be the glory.